Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-20 kabanata ng Aklat ng Joshua, kung saan ay makikita natin ang mga lungsod kanlungan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Panginoon, naming Diyos na makapangyarihan, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, itama niyo po ang aming mga maling pananaw. Salamat Lord sa iyong mga salita na aming pagsasaluhan sa araw na to. Dalayan ko Lord na tulungan niyo kaming higit itong maunawaan, Panginoon, upang maging kalakasan at maging tulay sa aming paglago sa aming spiritual na buhay. Salamat Lord, we give you all the glory, honor, and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Josue. Makikita natin na yung utos ay direktang galing sa Diyos, no? Hindi lang siya idea or opinion ni Josue. Pinapakita na ang konsepto ng kanlungan ay ang puso ng Panginoon. Ano po? Tandaan natin, ang mga batas ng Diyos ay hindi lang para magparusa, kundi para magprotekta or mag-ingat. Ano po? Kaya kapag may patakaran ang Diyos sa buhay natin, tandaan, iyon ay para sa ating ikabubuti. No? Sabi po sa verse 2, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moises. No? Dito po makita natin na may tiyak na nakahandang lugar para sa nagkasala ng hindi sinasadya. Again, nagkasala ng hindi sinasadya. Dito makikita po natin na ang ating Diyos ay handa bago pa tayo magkamali. O, diba? Kasi ang galing lang ni Lord, no? Wala pa naman na naghihinaing, wala pa naman nagre-request, wala pa namang sobrang ganun katinding pangyayari, pero si Lord nakahanda na kagad siya, no? Parang kung paano talaga niya inihanda at ipinlano ang kaligtasan sa lahat. Ano po, na hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, pero may remedy na si Lord, no? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya naman talaga po, nakikita natin dito na yan, sabi nga natin, ang ating Diyos ay handa, no, bago pa tayo magkamali. Hindi siya nagugulat sa ating kahinaan bilang tao, no? Tandaan, may kapatawaran bago pa man tayo humihingi. At may solusyon bago pa lumala yung problema. O, diba? Basta si Lord yung ating kasama, basta siya yung ating kakampi. Verse 3, ang makapatay ng di sinasadya ay maaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. No, dito po makikita natin na ang pagkakaaiba ng aksidente at krimen. Kasi yung aksidente, hindi mo yan sinasadya. Pero yung krimen, intentional siya or pinagplanuhan. No? Tandaan po natin na ang Diyos ay makatarungan. Isinasaalang-alang ang motibo at puso ng isang tao sa lahat ng kanyang ginagawa, no? Makikita din natin dito na hindi lahat ng pagkakamali ay pare-pareho. May mga nagkamali dahil sa kahinaan, hindi sa kanilang kasamaan. Verse 4, sabi po, maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon papatirahin. Sabi po dyan, kailangan humarap at magsabi ng totoo ang taong nagkasala. Ano po? Ang sabi po din dito na ang kanlungan ay para sa tapat, hindi sa nagsisinungaling. Kasi nga naman, syempre po, kung nagsisinungaling ka, hindi ka karapat dapat doon sa kanlungan na yon. Ano po? Kaya dito makikita natin na walang tunay na kapayapaan kung walang pag-amin, no, sa pagsisisi. Kagaya niyan, kung nagkasala ka na hindi sinasadya, ipagtapat mo ng totoo kung ano yung naramdaman mo, kung bakit mo nagawa yun, at doon makakaranas ka ng kapayapaan, no, na nakalaya ka dun sa guilt ng iyong mga wrong actions. Kaya sinasabi po na walang tunay na kapayapaan kung walang pag-amin at pagsisisi. Mananatili siya roon hanggang salitisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya ay nakapatay. So dito po makikita talaga natin, no, na may proseso bago ang ganap na kalayaan, no po. Hala nila basta may shelter, no, lahat pwede
pumunta doon. Kundi, hindi po ganon. Kundi, sinasabi dito, kailangan merong tapat na pag-amin, no? Pag-ako sa kanyang nagawang kasalanan. Tandaan natin, ang ating, ang tulad nito ay libre. Ano po yung kagaya niyan? Merong kang shelter. Pero, tandaan natin na ang paghilom at pag-ayos ay may proseso. Verse 7, pinili nga nila ang Kades sa Galilea sa kabrulan ng Neftali, ang Shechem sa kabrulan ng Ephraim at ang lungsod ng Arba o Hebron sa kabrulan ng Juda. So dito makikita po natin ang mga lungsod ay pantay-pantay ang layo, madaling marating ng lahat. Ano po, hindi lang sa isang lugar. At dito po makikita din natin na ang awan ng Diyos ay accessible, no? Sa lahat, mayaman man o mahirap, no? Tandaan natin na lahat po tayo ay may access, no? Kaya walang PFP sa biyaya ng Panginoon. Verse 8, sabi po dito, sa ibayo naman ng Jordan, sa kabrulang nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa lupain ni Ruben, ang Ramot sa Gilead, sa lupain ni Gad at sa Golan sa Bashan, sa lupain ni Manases. Ito ang mga lungsod, kanluran na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang naninirahang kasama nila. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisin sa harap ng mga taong bayan upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay. Ayan. Makikita natin dito yung kanlungan kahit saan ka naroon meron. No po? At makikita natin na kahit pakiramdam mo'y malayo ka sa Diyos, no, may kanlungan pa rin para sa'yo. Ano po? So, makikita natin dito na itong lugar na kanlungan po na ito ay hindi siya optional, no? Isa po siyang panukala at plano ng Panginoon sa atin. Dito makikita po natin itong chapter 9, no, yung Christocentric, no, or Christocentric. Ibig sabihin, nakasentro kay Jesus itong eksena pong ito, no, kung saan tumakas ang makasalanan, no? Ano pa, yung may protection, walang takot sa kanya. And then, yung may proseso, pagbabago ng buhay. So, talaga makikita po talaga natin dito, no, kagaya nga ng sinabi ng Kawikaan 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore. At ang matuwid ay tumatakbo doon at ligtas. Ang matuwid na tumatakbo doon ay ligtas. Amen. Praise God. Maraming salamat po, no? Dito sa chapter 20, makikita natin yung makatarungan ang ating Panginoon, maawain ang ating Diyos, may kanlungan para sa nagkamali at si Kristo ang ating tunay na kanlungan. Kaya sana po, napagpala po tayo sa araw na to. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lamang po ang papuri. God bless.